rather than the God of Christianity? Bakit hindi nyo mabastos yung mga Muslim? Bakit hindi ninyo mabastos yung... Ba't hindi si Buddha? Di ba? Bakit hindi si Brahma, Shiva at Vishnu? Bakit hindi sila? Bakit laging si Jesus Christ? No? Siguro minsan sasabihin ni Lord, ba't ako? Ako na naman. Ano? Pero yun talaga eh. Ganun po talaga. Sa huling araw, magiging pasama ng pasama ang mundo. Amen? Now, I want to share to you, so buong month, ang pag-uusapan natin is all about the promises of God. At napakaraming promises. Sabi, tingnan ko, ilang promise kaya meron? Sabi sa easybible.org, meron daw around 8,810 promises na nakalagay. Pero, may mga iba't ibang kuro-kuro dyan. Merong isang tao na ang pangalan ay Everett R. Storms, isang Canadian teacher, at binasa niya ang Bible from cover to cover napakaraming beses. At nung pang 27th time na binasa niya to, pang 27th time, ang naisip niya, lista ko nga kung ilang promises ang aking makita. At inabot siya ng 1 taon at kalahati para maipon yung list. At ito yung kanyang nakuha. Yung promises ni God sa tao, merong 7,487. Yung promises from one man to another, 991. God the Father to God the Son, 2. Man to God, 290. Actually, meron din si Satanas, Siyam. Meron din siyang sinabi. Pero yung promises na pag-uusapan natin are the promises of God. Sabi ron sa listahan ni Everett Storms, there were around 7,487 promises. Ang dami naman talaga. Diba? Sabi ng Panginoon, igalang mo ang iyong ama't ina upang humaba ang iyong buhay at ikaw ay pagpalain dun sa lugar na pagdadalhan sa iyo. Isa yan sa pangako, Ngayon, tingnan niyo na, sabi ron nasa 10 utos yun, di ba? Ano raw isang mangyayari para humaba yung buhay at mapagpala? Ano sa sinabi ko sa 10 utos? Igalang. So, ibig sabihin, ang title po ng mensahe natin ngayon ay Prerequisites and Promises. Ibig sabihin ng prerequisite. Ano bang ibig sabihin ng prerequisite? Ang prerequisite, halimbawa, lalo na sa mga nag-aaral ng college, si Bless ay si-senior high. Senior high ka, no? Sino nasa college ngayon? Sino nasa college? Si Russell. Anong year mo na? 3rd year? No. So, halimbawa, ano bang course mo, Russell? Ha? Yun, HM. So, meron siyang mga subjects sa 3rd year na hindi niya pwedeng kuhanin unless na ipasa niya yung subject nung 2nd year na prerequisite nun. Halimbawa, hindi mo pwedeng makuha yung Math 2 kung hindi mo na ipasa yung Math 1. Gano'n, Sa engineering, ang unang math, 2. Algebra and trigonometry, ewan ko ngayon. Pag naipasa mo yung algebra and trigo, ang kasunod nun ay calculus. Ang calculus, 2 hati sa engineering. Integral calculus and differential calculus. Pag naipasa mo yung differential calculus, integral calculus, ang kasunod nun, differential equation. Hindi mo makukuha yung differential equation unless naipasa mo yung prerequisite na integral calculus at differential calculus. Prerequisite. Bago mo makuha yung kasunod, bago mo makuha yung parating, kailangan nagawa mo ang prerequisite.
Ang prerequisite, sinabi ron, para humabang yung buhay, pagpalain ka, ang prerequisite ay, ano? Doon sa sinabi natin sa 10 utos, igalang ang iyong ama't ina. Amen? Kaya kung gusto mong mamatay agad, ikaw bahala. Amen. So, ibig sabihin po, yung mga promises of God, merong prerequisite, merong conditional statement. Sa programming, yung if-then-else statement. Ano po? I want to read to you a passage coming from Leviticus chapter 26, verses 3 up to 12. At ito ang sinasabi, if you follow my decrees and careful to obey my commands, I will send you rain in its season, and the ground will yield its crops, and the trees of the field their fruit. Your threshing hold will continue until grape harvest, and the grape harvest will continue until planting. And you will eat all the food you want. Parang sangyup lang, no? Tsaka eat all you can. And live in safety in your land. I will grant you peace in the land, and you will lie down, and no one will make you afraid. I will remove savage beasts from the land, and the sword will not pass through your country. You will pursue your enemies, and they will fall by the sword before you. 5 of you will chase 100. 100 of you will chase 10,000. And your enemies will fall by the sword before you. I will look on you with favor and make you fruitful and increase your numbers, and I will keep my covenant with you. Hindi ko pala nasusundan yung sinasabi ko. You will still be eating last year's harvest when you will have to move it out and make room for the new. I will put my dwelling place among you. I will not abhor you. I will walk among you and be your God, and you will be my people. Antindi na itong isang bandang huli, sinasabi, kumbaga, inuubos mo pa yung harvest mo last year. Hindi mo pa ubos, meron ng bagong dumarating. No? Parang ang sarap no? Hindi mo pa maubos-ubos yung sweldo mo. Ayan na naman. No? May mga nagsana all. Ano? Sino gusto yung ganon? Hindi mo pa nauubos yung sweldo mo. Pinoproblema. Parang ang sarap ng ganung problema, no? Hindi mo malaman kung saan ka gagastos. Di ba? Pare, samahan mo nga ako. Bakit? Kasusin natin tong pera ko, hindi ko alam kung paano ko uubusin eh. Di ba parang ang sarap ng ganung problema? Sinasabi rito, no? Hindi pa ubos yung provision of the past year. Ito na naman. Amen? Kaya meron passage sa Bible, nagsasabi na yung pagpapala ng Panginoon minsan, parang alon ng dagat. Amen? Paano ba sino po yung nandun ka sa tabing dagat, nakaupo ka ron, paano po yung dating ng alon? Ilan? Nabilang mo ba? Hindi po ba may dumating, maya-maya, meron na naman. Maya-maya, meron na naman. Maya-maya, meron na naman. Sinong gusto ng ganong klaseng pagpapala mula sa Panginoon? Amen? Pumalakpak ng malakas sa Diyos. Kaya lang, sabi nga, ang promises of God, ang pangako ng Diyos, merong, ulitin natin, merong, no. Ang tanong, handa ba tayong gawin yung prerequisite? Amen? Handa ba tayong gawin yung prerequisite? Ang matindi kay Lord, hindi katulad ng tao, pag nangako, napapako.
ang Diyos, pag nangako, siya ay tapat. Sigurado yung kanyang pangako darating sa buhay natin. Amen? The nature of God's words or God's commandments is conditional in nature. Conditional siya. Merong prerequisite. Ano-ano? Isa-isahin natin. Una, sabi dito, if you follow my decrees and are careful to obey my commands. Yan yung prerequisite. Anong prerequisite? Sumunod sa Diyos. Kung ano yung sinasabi ni Lord, yun ang ating gagawin. Amen? Kung anong utos ng Diyos, yun yung ating tutupdin. As much as talagang dapat in all areas. Hindi tayo mapapahiya sa Lord. Kaya lang, as mga tao nga, marami pa ring imperfection in life, sumasablay, amen? Kaya po sa araw-araw, magsika po tayong magpabago ng buhay sa Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magpabago ka na. Naniniwala, alam nyo po, ang isa sa pinakamakapangyarihang magbago ng buhay ng tao, nakakatulong magbago ng buhay ng tao. Kung gusto mo magbago sa sarili mo, kaya mo rin naman. Kaya mo rin naman. Pero alam nyo po, ang isa sa makapangyarihang nagbabago ng buhay ng tao, makakatulong sa pagbabago ng buhay ng tao, alam nyo ano? Sabi mo sa katabi mo, relasyon. Because of different kinds of relationship, nababago buhay po natin. Nababago. Ano-anong klase? Halimbawa, ganito, no? Alam mo, ito, lahat ng mga magulang dito makaka-relate. Lahat ng merong anak. Mula nung lumabas yung anak mo, nag-iba pananaw mo sa mundo. Paglabas nun, parang biglang nag-iba. Magkakaroon ng pagbabago. Amen? Because of your parent-child relationship. Nung nag-asawa ka, nagbago buhay mo. Tama po ba? Ganun pa rin ba buhay mo dati? Di ba nawalan ka ng karapatan? Hugot eh. Hindi. Pero nakukuha niyo yung punto. Ano po? Nagbago yung buhay dahil sa relasyon. Amen. Babago ang buhay. Kaya po tayo kapag nakipagrelasyon sa Diyos, yung totoong may relationship kay God. Kasi yung true relationship, it changes lives. At pag tayo nagkaroon ng true relationship with God, sigurado magkakaroon ng pagbabago yung buhay natin. Ano? So again, ito po yung prerequisite. Ngayon, pag ginawa natin yung pagsunod sa Diyos, then, ang sabi, ano mangyayari? Sabi dito, I will send you rain in season, and the ground will yield its crops, and the trees of the field their fruit. Sinasabi rito na magkakaroon tayo ng provision. Sabi natin lahat, provision. Magpapadala ang Panginoon ng ulan sa panahon at magbubunga yung ating mga pananim. Ibig sabihin yung ating mga pinagpagalan, merong bunga, merong resulta. Amen? Nagbibigay ng provision si God. Sabihin ulit natin lahat, provision. Alam nyo, mga kapatid, sa usapang provision, sinong may-ari ng lahat ng bagay? Sino? Lahat po ba acknowledge na ang may-ari ng lahat ng bagay ay si Lord? So, kung ang lahat ng bagay ang may-ari si Lord, anong pag-aari mo? Ganun ba talaga natin nakikita ang mga bagay-bagay?
Nakukuha po natin. Sinasabi natin, lahat ng bagay kay Lord. Eh, anong pag-aari mo? Sabihin mo, tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, pahiram. Lahat ng bagay sa mundong ito, pahiram. Pahiram lang yan. Katulad po ng sinabi sa Book of Job, dumating tayong hubad, pag-alis natin, hubad pa rin, wala, iwan lahat dito. Dito lang to, pahiram lang to. Wala po talagang bagay that truly belongs to us in this world. Iiwan ito. Kaya lang sometimes ang ating paningin, ang ating pag-iisip, kala natin, we own everything. Parang kala mo, kaya kuha ng maraming bagay eh. Hindi naman masama na magkaroon ng mga bagay-bagay, material sa ating buhay. Kaya lang dapat tumama po yung ating mindset. Ano? Bakit ko sinasabi ang ganitong bagay ngayon? Isang hirap na hirap ang maraming tao at laging may issue when it comes to giving or tithing. Sabihin ko na lang, tithing or giving. Pagta-tithe, halimbawa, ano? Sa Old Testament, nagbibigay ang tithes, ang sukat talaga noon, 10%. Alam niyo po sa New Testament, yung you are giving because of grace, because of love, everybody exceeded 10%. Kasi why? Pag nagkaroon ka ng isip na everything belongs to God and all of us are just stewards, ano po, kung hindi sa'yo yan, madaling bitawan yung mga bagay na alam mong hindi sa'yo eh. Ang mahirap bitawan, yung inangkin mo na. Amen? At saka minsan ganito, bakit ka may sweldo? Ba't ka may pera? O para sa mga may negosyo, ba't ka may pera? Kinita mo, no? Narinig niyo na ba yung ganitong word? Pinaghirapan ko to. Tama ba? Kukunin mo, pinaghirapan ko yan. Amen? Tama po ba? Pinaghirapan ko yan. Kukuha ka. Sino hong merong anak na nauutusan ng magsaing? Yan. Sinong anak nyo ang taga-saing lagi, Kuya Larry? Si Miguel. Si Miguel. Oo, napakasipag na bata ni Miguel. Na mabait si Miguel. O sige na, ikaw na din. Na si Miguel. Halimbawa, pinagsaing mo si Miguel, nagsaing siya, anak, magsaing ka. Nagsaing si Miguel. So, nung natapos magsaing, kakain na. Ay di magpapartiya na ng kakain na yung buong pamilya. Aba, ayaw na bigyan yung magulang. Pinaghirapan ko tong kanin na to. Nalimutan mo na ang bigas na sinaing mo nanggaling sa magulang mo. Alam niyo, minsan tayo ganyan. Pinaghirapan ko to. Nakalimutan mo na yung lakas, buhay, araw, hangin, lahat galing kay Lord. Lupa, alam niyo, wala lang araw, walang buhay. Nakalimutan natin, hindi natin maisip, galing kay Lord lahat yan. Amen. Sino hong umihi kaninang umaga? Yung natural lang, hindi sa higaan, ha? Hindi sa higaan. Umihi, no? Yung kamakailan, yung kaibigan namin, yung tatay niya, nahirapan na umihi. Kinakailangan nilang magbayad para makaihi.
nasa bahay, nakakatiter. Di ba pare? Nakakatiter. Alam niyo yung catheter? Yun, para maikabit, kailangan may nurse na magkakabit. May bayad yun. Pag magtatanggal, kailangan may nurse ulit. May bayad din. Tanungin mo yung katabi mo, kamusta ihi mo kanina? Nagpasalamat ka? Nagpasalamat ka pag ihi mo? Oh Lord, salamat. Yung iba, kailangan magbayad ng mahal. Pero hindi mo na-realize, merong provision si Lord for you. Akala mo, yung health na yan, pagpapala yan sa Panginoon. Pero hindi natin madalas ma-realize. Hanggang wala na. Amen? Iba yung sinasabi kong yung pag-ihi na may bayad nasa ospital. Iba yung 5 pisong ihi sa... Iba, hindi yon ha? Yung iba kasi pag naging dysfunctional na yung urinary system, kailangan na magbayad. Meron ba tayong makakakilalang nagdadialysis? Magkano dialysis? Magkano isang dialysis? 5,000 per session. Siguro mahal-mahal na ospital yun, no? 5,000. Yung iba talaga naghahanap ng makalibre, kaya lang yung libre ng gobyerno, limited. Kapag naubusan ka ng slot, yari ka. Alam niyo kung ano lang hindi gumana doon? Kidney. Ang mahal ng bayad, yung iba 3 sessions per week. Kung 5,000, di 15. Kahit nga 3,000 na lang 9,000 linggo-linggo. Tanungin mo ulit katabi mo, kamusta kidney mo? Nalilinis ang dugo mo, di ba? Libre, gumagana pa. Kaya yung, ito rin ganito, no? Ito po mga kapatid. Pinahiram din ni Lord yan. No? Sino rito nakaranas ng may pinahiram ka na gamit? O damit, yan. Sino nakaranas nagpahiram ng damit? Tapos pagbalik, may mantsa. Pagbalik, butas. Nung pinahiram mo, small. Nung bumalik sa'yo, large. Tutuwa ka? Matutuwa ka ba? Gugustuhin mong magpahiram ulit. Kaya po yung mga bagay na pinahihiram sa atin ng Panginoon, ayusin natin ang gamit. Because all of those are provisions from God. At paano natin maayos din ang gamit dyan? If we follow the decrees and to carefully obey the commands of the Lord. Kaya kung gusto natin ng provision mula sa Panginoon, pagpapala mula sa Panginoon, sundin natin ang sinasabi ng Panginoon. Next one, sinasabi rito, your threshing hold will continue until grape harvest, and the grape harvest will continue until planting. Grabe, no? Anihan na, mag-aani ka. Taniman na, nag-aani ka pa rin. And you will eat all the food you want and live in safety in your land. Amen? Ano sinasabi rito? Magkakaroon ka ng productivity or fruitfulness. Ayan. Mabunga. Sabihin mo sa katabi mo, mabunga. Sino po yung mga nagtatrabaho araw-araw? Sisikap. Alam nyo, minsan magtataka ka, bakit kaya ako? Nagtatrabaho rin naman ako araw-araw, nagsisikap din naman ako, ginagawa ko pa rin naman yung ginagawa ko. Pero bakit kakaunti? Ba't hindi masyadong fruitful? Bakit yung isang cell leader, very fruitful? Bakit ako? Bakit parang ayaw sa akin ng mga tao? Na-win ko na, nawawala pa. Amen? Sino rito yung may dumarating naman na pera, pero parang wala nangyayari?
paulit-ulit lang. Parang hindi nagiging productive. Amen? Ano ulit ang prerequisite? Basahin ulit natin verse 3, yung nasa taas. 1, 2, 3, go! We will be productive. Baging masunurin po tayo sa Panginoon, pauunla rin ng Panginoon. Amen? Yung iyong trabaho, yung iyong negosyo, yung iyong pamilya. Amen? On verse 6, sinasabi rito, I will grant peace in the land, and you will lie down, and no one will make you afraid. I will remove savage beasts from the land, and the sword will not pass through your country. Sinasabi rito ng Panginoon, magkakaroon tayo ng peace and protection. Ito yung promise ni God. No, kapag tayo ay careful to obey the commands of the Lord, peace and protection. Sinasabi rito, no? I will grant peace and you will lie down and no one will make you afraid. Alam nyo po, meron tayong iba't ibang takot. Sabi diyan, walang makapananakot sa'yo. Maraming nanay takot na takot kay Juna. Nasaan si Brad? Ito yung boyfriend ni Juna. Hi Juna, sa Japan. Andun pa ba sila, Kuya Rod? Ayan. Magandang, sabi ko nga pala sa mga nasa online, babatingin ko, nakalimutan ko. Mamaya. Ano po? Yung iba takot kay Juna at kay Judith. Di ba? Kapag Juna yung kuryente, yung tubig, no, yung cheque mo, Judith na. Takot ka na, kinakabahan ka na. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, anong kinakatakot mo? Meron tayong iba't ibang takot. Pero sinasabi rito, sa paghiga mo, sa pagtulog mo, wala kang kakatakutan. Makakatulog ka ng mahimbing. Sino rito yung pag matutulog na gusto mo nang matulog, ayaw ka pang patulugin ng isip mo? Meron? Di ba gusto mo na matulog, pero yung isip mo gumagana? Mapuputol na, mapuputol. Huwag kang darating. Ano? Yung anak mo naman yung mag-e-exam, pero ikaw yung kinakabahan. Amen? Ang daming, walang pag-aalala. Amen? Pinapangako ng Panginoon. I will grant you peace. I will remove the beasts. Alam mo yung tinutukoy niya, yung mga wild animals. Kasi, nung araw, talagang nakakapasok yung wild animals sa mga community. Alam nyo, actually, hanggang ngayon, kahit sa Africa, minsan, may leopard nakapasok sa community, may nakagat. Kaya minsan, nag-aalala pa rin. Minsan, may ahas. Sabi, aalisin ko yan. Yung mga pwedeng manakit sa'yo, hindi ko hayaang makalapit sa inyo. Amen? Yung hindi yung pag nabubuhay ka, parang takot na takot ka, kailangan mo lagi ng bodyguard. Sipin mo yon, kailangan mong magbayad ng tao para ka maging safe. Pansinin niyo po ngayon, tayo ngayon dito, meron CCTV. Amen? Sino may mga CCTV sa bahay? Ba't kayo may CCTV? To say hi? Hindi po ba? Alam nyo, anong napapansin ninyo sa labas ng mga bahay? Anong itsura? Pag nagpagawa? May gate. Alam nyo, meron kang mga nakitang bahay, pagtingin mo sa labas, mukha ng kulungan. Oh, mula taas ng bahay niya, puro rehas. Sa baba, puro rehas. Alam mo yun, parang gumawa ka ng kulungan, no? Parang, bakit? Natakot tayo eh. Amen?
Ibang iba na po. Pero sinasabi rito ng Panginoon, bibigyan kanya ng peace and protection. Protektado ka, payapa ka. Amen? Yan po ay pangako ng Panginoon. Kung if you follow my decrees and careful to obey my commands. Ano pa? Sabi po dito, 5 of you will chase 100, and 100 will chase 10,000, and your enemies will fall by the sword. You will be favored by God. May pabor. Isipin mo, ang sinasabi rito, 5 versus 100. 100 versus 10,000. Amen? Kahit kakaunti yung meron ka, kaya kang ipanalo ni Lord. Bakit? Kasi merong pabor. Sabi mo sa katabi mo, pabor. Kung yung kanina, yung provision, iba yung favor. Amen? Yung blessing. Alam nyo, ito kasi yun lahat ng tao may blessing lagi. Lahat, mabuti, masama. Lahat, sinisikatan ng araw. Lahat, humihinga. May blessing. Pero ang may favor, iba. Amen? Iba yung may favor. Papasalamat ako sa Diyos. Tiningnan ko yung mga listahan, maraming eskwelahan na private school ang bumaba ang enrollment. Ang hirap pa rin po talaga ng sitwasyon at buhay ngayon. Maraming school ang bumaba ang enrollment. Favor ng Lord, yung enrollment ng school, yung school natin, tumaas pa rin, no? At may mga humahabol pang mag-enroll. Palakpakan natin si Lord. Ano po? Bakit nangyari yan? Favor. Nung kinukwento ni Kuya Rod, nagtanggalan sa company nila, nagtanggalan dahil pandemic. Nag-ano na nga siya nagsabi na siya kay Ate Lala. Sabi niya, Mami, ready lang tayo, ha? Kasi, alam naman natin, pandemic, nagtatanggalan. Ngayon, yung mga trabaho na pwede nang alisin or redundant, alisin na. So, ready lang tayo kung ano mang mangyari. So, umuwi si Kuya Rod. Pag uwi niya, meron na siyang dalang sulat. Sabi niya, Mami, natanggal ako sa trabaho. Ha? Oo, kasi pinromote ako Nawala na yung dati kong trabaho, itinaas ako ni Lord. Amen? Pwede palakpakan natin si Lord. Alam mo yung iba, nagkakatanggalan, nawawalan, ikaw na po promote pa. Favor. Amen? Iba yung may pabor ng Diyos. Naalala ko rin si Papa, nung nag-apply ng trabaho, hindi siya qualified dun sa trabaho niya. Tapos ang mga kasabay niya sa interview, puro mga well-experienced, pero siya pa yung natanggap at nabigyan ng pinakamataas na salary. Alam niyo, meron akong naging kakilala. Hindi ko naman siya personal na kakilala. Isang beses, nag-check-in kami sa Bellevue Hotel dito sa Alabang. Kasama namin sila Bishop Renny noon. Tapos, yung pinakaparang IT, ICT manager nung lugar, member nila dati sa church. Tapos, nagbigay siya ng testimony niya. Nung nag-apply daw sila dito sa Bellevue, 3 or 4 yata silang nag-apply para doon sa position ng kayo yung magmamanage ng mga automation. Basta mga tungkol sa networking, computer, mga para maging automatic yung mga bagay doon. Ang kalaban niya, Adamson, Lasal, Ateneo, mga graduate noon. Alam niyo kung anong natapos niya? TESDA, Computer Servicing. TESDA, short course, 6 months. Pero ang kalaban niya, mga bachelors at saka magagandang school. Ang ginawa nung nagpapa-interview, binigyan sila ng problem.
hanggang natapos na yung time limit. 60 seconds na lang yata, matatapos na. Nung malapit niya, na-solve niya yung problem. Alam nyo, natalo niya yung galing Lasal, galing Ateneo, galing Adamson, galing UST. Natalo ng TESDA graduate. Anong tawag doon? Favor. Amen. Pwede palakpakan natin si Lord. Sinong gusto ng favor ni Lord? Amen. Ano ang prerequisite? If you do my decrees and be careful to obey my commands. Amen. Ano pang sinasabi ng Panginoon? Sabi po sa verse 10, you will still be eating last year's harvest when you will have to move it out to make room for the new. Magkakaroon ka ng prosperity. Aside from provision, favor, prosperity. Ano yung prosperity? Kasi tinan niyo yung sinasabi rito. Hindi mo pa nauubos yung supply mo last year. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa ubos. Pero meron na naman. Hindi katulad ng mga nangyayari sa marami, ubos na, nakapangutang. Actually, hindi pa dumarating yung sweldo, ubos na. Amen? Hindi pa dumarating yung sweldo, alam mo na walang matitira at minsan, ano pa? Kulang pa. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, ang Diyos na nangako sa atin ay tapat. Kaya lang takot tayo na ibigay yung ating buong pagtitiwala sa Diyos to carefully obey everything that He commands. Ano po? Pero yun ang pangako ng Diyos, oh. Sinong gustong makakuha ng pangako ng Diyos? Say amen. At sabi nito, I will put my dwelling place among you, and I will not abhor you. I will walk among you and be your God, and you will be my people. Ang pangako ng Diyos, kapag tayo ay patuloy sumunod sa Kanya, magkakaroon tayo ng intimacy, true relationship with God. Alam niyo, ang intimacy, ang ibig sabihin niyan, isang ibig sabihin niyan, closeness. No? Closeness. Malapit. Alam mo, commonly, sino lang mga magpapautang sa'yo ng mga walang tubo? Yung mga ka-close mo. Kaya lumayo ka na dyan. Hindi, joke lang. Hindi, ibig sabihin, parang ganito yan eh. Sa totoo lang, minsan, kapag merong, halimbawa, nagkasakit, alam mo, ang pinakatutulong sa'yo, yung mga ka-close mo. Yung meron kang malalim na relationship. Amen? Di ba ganun naman talaga? Ano? Pero minsan, pag hindi mo naman kilala yan, medyo limited. Amen? Parang, naalala niyo yung ano, merong isang video si Manny Pacquiao, hindi ko alam kung ano niyang, trabahador niya yun eh. Nakita niya, walang relo. Sino nakapanood doon? Walang relo. Ang ginawa ni Manny, hinubad niya yung relo niya. O ito, relo mo to, wag mo bebenta ha. Eh yung relo na suot niya, 200,000 yun. Bakit kaya binigay? Kasi, close sila. Trabahador niya yun eh. Pero tingnan ninyo kung sinong mas matindi. Yung binibigay ni Manny, kanino kaya? Kay Jinky. Dahil, mas close sila. Amen? Mas malalim yung relationship nila. And whether win or lose, Jinky will be there. Amen? Alam mo, pag tayo nandun yung pagsunod natin lagi sa Panginoon, yung closeness natin kay God, mas makikilala natin siya, mas mararanasan natin siya. Alam niyo bakit hinuli ko itong intimacy na to? Sabi, the effect of God's promises depends on our commitment sa ating obedience.
Yung mga promises na yon, depende. Sabi mo sa katabi mo, depende. Alam nyo ito, yan ay nakasulat sa John 10:10. Pangako yan ng Panginoon. Iba't ibang version yan. NIV, ESV, New King James, at Amplified. Sabi sa New International Version, I have come that they may have life and have it to the full. Sabi sa ESV, that they may have life and have it abundantly. Sabi sa New King James, that they may have it more abundantly. Sabi sa Amplified, that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Si Jesus dumating for you to have an abundant life, to enjoy life, to have the fullness of life. Sabihin mo sa katabi mo, fullness of life. F-U-L-L, ha? Tapos, no, yung mga highlight na yan, tandaan natin yan. But what is an abundant life? Ito yung mga version kanina, sabi, ano ba yung abundant life? Sabi, you will have it to the full. Si Jesus Christ dumating so that you can have it to the full, so that you have it abundantly. So you may have it more abundantly. So you may have enjoy life and have it in abundance. Yun daw yun. Dumating si Jesus. So kung tayo magkakaroon ng tunay na relasyon sa Panginoong Yesus, magiging malapit sa Panginoong Yesus, susunod, magpapasakaw sa Panginoong Yesus, ito yung kanyang pangako. But what is an abundant life? In the lens of God. Sa mata ng Panginoon. Sa mata ng tao, ano ang abundant life? Ano abundant life? Sa mata ng tao. Abundant ang life kapag maraming pera, malaki bahay, makapangyarihan. Yun daw ang abundant life. Yun daw ang life at its fullest. But look at this picture. Look at this picture. Pang-ilan yung bata? Yung first place, ano itsura? Now tell me, who has an abundant life? Dito, yung 1 o yung 3? Actually, in life, it's not about what you get. It's about what you become. Nakuha mo nga yung first place, malungkot ka pa rin. Yung isa ang nakuha lang third place, pero ang saya na niya. Nasaan ngayon ang fullness of life dyan? Amen? Alam mo, pwedeng milyonaryo ka, pero wala kang fullness of life. Wala kang abundant life. And sadly, sometimes people do not have life. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, buhay. May mga tao na pwedeng nandun na siya sa napakalaking swimming pool niya. Meron siyang butler na naghahatid ng pagkain niya sa kanya na kung anong gusto niya. Pero alam mo, bagsak pa rin ang kalooban. Pero ito, nung last week, nagbagyuhan, binaha tayo. Nakita nyo ang maraming Pilipino nagsuswimming sa baha. May mga bata nagdadive pa. Amen? Life. Hindi ko sinasabing tolerate yung parang kahirapan o yung ano. Hindi yun eh. Sometimes, tingnan mo asan na ba yung joy ng puso? Yung kapayapaan ng isip? Amen? Kasi hindi porket you're number 1,
you have everything that is an abundant life. Wala na. Amen? Kaya tingnan nyo, sa John 10:10, yan ang pangako, no? John 10:10, you will have life at its fullest. I will end in this. In John 10:10, sinasabi, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Sa John 10:10, you will have life to the fullest. Tapos, biglang sa verse 11, ako ang mabuting pastol. At ang mabuting pastol, ibinibigay ang kanyang buhay. Sinuko yung buhay. Ibinigay yung buhay. Amen? Ginive up yung buhay. Sino ang good shepherd? Sino ang good shepherd? Si Jesus Christ. Siya nagsasalita dyan sa John 10:10, John 10:11. I am the good shepherd. The good shepherd risks and lays down his life for the sheep. Binigay ko yung buhay para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan at kasaganaan nito. Pero ako, yung buhay ko, binibigay ko para yan makuha nyo yung buhay na yan. Pero ito tanong, si Jesus Christ, meron ba siyang provision mula sa God the Father? Meron bang nakalagay sa Bible na si Jesus Christ kinapos ng pagkain? Actually, hindi naman natin alam. Pero alam natin, si Lord kayang magpakain ng marami. Amen? Meron siyang productivity. Amen? Marami siyang disciples, marami siyang followers. Marami na-accomplish si Jesus. Meron siyang peace and protection. Alam mo yon ano yung peace and protection ni Lord? Tingnan nyo to Naando na siya, pinagbubugbog na, sugat-sugat na yung buong katawan, nakatayo ron, papako sa krus, ano pang sabi niya? Father, forgive them, for they know not what they do. Ikaw yung gulpisarado. Ikaw na yung gulpisarado. Ikaw na yung mukhang kawawa. Pero ikaw pa yung nagpe-pray para ron sa kapwa. Amen? Sabi ni Poncio Pilato sa kanya, hindi mo ba alam, nasa kapangyarihan ko kung palalayain ka o mamamatay? Sabi ni Jesus, wala kang kapangyarihan sa akin. Maliban sa kapangyarihan na pinagkatiwala lang sa'yo. Yun talaga yun. Si Jesus, alam niya kung saan siya nakatayo. Alam niya kailangan niyang daanan yun. Amen? Alam niya kailangan niyang gawin yun. Yun, dinaanan niya, hindi dahil wala siyang peace, hindi dahil wala siyang protection. Kasi alam niya kailangan niya yung gawin. Kailangan niya yung daanan. Hindi nag-aalala si Lord para sa sarili niya. Dinaanan niya yon kasi ikaw ang inaalala ni Lord. Kailangan ko itong gawin kasi yung anak ko, yung mga anak ko, kung hindi ko ito gagawin, mapapahamak sila. Kaya he was at peace. Si Jesus, andun yung pabor ng Lord ng Ama sa kanya. Andun yung prosperity. Kaya nga, paano prosperity? Sabi nga doon sa isang post, do the math. Kapag kinakapos ka, sino mga kinakapos sa buhay? Sino mga kinakapos? Tandaan, sabi, do the math. Anong do the math nakalagay doon? 3 isda, 5 tinapay, pinakain 5,000. 10,000. Amen? Ganoon mag-prosper si Lord. Kaya niyang pagkasyahin ng kakaunti, kaya niyang paramihin ng kakaunti. Amen? Yan ang pangako ng Panginoon. Intimacy. Malapit ang relasyon ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama. Lahat yan meron si Jesus. Amen? Lahat yan nasa sa Panginoon. Why? Matapat siyang sumusunod sa mga kautusan at nais ng Ama para sa Kanya.
nasa Kanya yan lahat. Pero, binigay niya yung kanyang buhay. Kasi ito, mga kapatid ang promise ni God, akala natin, lagi ganito, provision, productivity, fruitfulness, peace. Dayan, ibig sabihin parang okay lahat. Amen? Ito pong mga picture sa taas. Yung una, si Joseph. Nagdanas ng maraming hirap, pero naging matapat sa Diyos. Bandang huli, naging powerful man, governor of Egypt. Si Moses, hinati yung dagat, ang daming ginawang miracles. Si Daniel, tinapon sa kulungan ng mga leon, pero nung napatunayan na ang Diyos ay sumasa kanya, eventually na-reinstate at naging one of the most influential person in his time in that kingdom. Si Shadrach, Meshach at Abednego, tinapon sa apoy pero hindi nasunog. Tinanggap nila yung mga pangako ng Diyos. Pero meron din naman si Apostol Pablo, winakasan ng buhay, pinugutan ng ulo. Merong mga disciples, pinakain sa leon. Si Apostle Peter, namatay, pinako sa krus pabaligtad. Ang ibig sabihin ba, hindi naging tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako sa mga taong ito? Tayo ba ay magsasabi at susunod lamang sa Panginoon pag nandun yung provision, productivity, peace, parang pag binigay sa atin lahat yan, tsaka lang tayo magtitiwala sa promise ni God. Itong mga tao sa baba, hanggang kamatayan, nagtiwala sa pangako ng Diyos. Hebrews 11:39, these were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised. God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. Hindi natin lubos kayang maunawaan lahat ng bagay. But I challenge everyone, ano man ang dadaanan natin sa buhay, ikaw man ay ginamit ng Panginoon para hatiin ang dagat, ikaw man ay ginamit ng Panginoon upang magpatikom ng bibig ng mga leon, or ikaw man ay naandoon sa kulungan ng persecution, paghihirap sa iyong sitwasyon, anumang sitwasyon, magtiwala sa Panginoon. Amen? Pwede palakpakan natin si Lord. Hindi yung magtitiwala lang tayo sa promise na parang pagpangit ang nangyayari, nawawala na tayo ng tiwala. Amen? Alam nyo ito yun Psalms 37 verse 4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Alam mo si Apostle Peter, nung ipapako siya sa krus at mamamatay siya, na alam niya mamamatay siya, magsasakripisyo siya para kay Lord. Nasa puso niya ang fullness of life. Nung mawawala na ang buhay ni Apostle Paul, pupugutan siya ng ulo. Ano ang sabi niya? I have finished the race. Natapos ko, nagawa ko. Alam niya that he has fulfilled the fullness of life. Hindi siya namatay ng walang saysay. Andun yung delight sa kanyang puso na minsan kahit sa ating paglilingkod sa Panginoon, kung nakakaranas tayo ng pagsubok, pagbagsak, paghihirap, andun yung delight sa ating puso. Andun yung saya. Alam ko marami sa atin napapagod, nahihirapan, nadidrain na. Minsan sila sabi, Lord, kaya ko pa ba? Pero dahil ang nais natin parangalan, paglingkuran, ang Diyos na sumasa langit, ngingiti pa rin tayo. Hindi, Lord, para sa iyo to Itong buhay na ito, para sa iyo to Ito naman buhay na to, hindi naman ito para magkaroon ako ng malaking bahay lang Hindi lang para makapag-around the world. Nakakalungkot ang buhay ng isang tao na nabuhay lamang para sa mundong ito.
Ngunit ang tao na mabubuhay para kay Kristo ay siyang mabibigyan ng buhay na walang hanggan at ng kasaganaan dito. Amen? Pwede palakpakan natin ang Lord? Because if you have lived your life for God's purpose and for God's glory, you have lived the fullness of life and you will receive God's promises. Amen? Dito man or sa kasunod. Si Apostle Peter, ano kayang meron siya sa langit ngayon? Amen? Yun forever. Itong buhay na to, saglit lang. August na nga eh. Amen? Saglit lang to. Ang bilis eh. Kaya mga kapatid, sana yung ating buhay, gamitin natin para sa Panginoon. Amen? Can I call up the music team dito sa itaas? Pwede bang, before we end in prayer, pwede bang awitin natin yung worship na inawit natin kanina? Ang Diyos na nangako sa atin ay tapat. Ano man yung ating dinadaanan, mga kapatid, ganito yan. Hindi, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka exempted sa bagyo. Hindi tayo exempted. Lahat tayo babagyuhin sa buhay. Pero ang kaibahan na naandun yung pangako ng Diyos sa'yo, umuulan man, meron payong na nakatakip sa'yo. Umuulan man, merong payong na poprotekta sa'yo. And those are God's promises. Kaya lang alam niyo mga kapatid, ito yung nakakalungkot. Inaalala mo lang yung payong. Kailan? Kapag umuulan. Pero kapag walang ulan, anong tingin natin minsan sa payong? Ako, personal, ako po hindi nagpapayong eh. Kasi feeling ko, yung payong pabigat. Hindi na ulan, may bit-bit ka. Di ba minsan kung maaraw naman, sana hindi na lang ako nagdala ng payong. Nakukuha po natin. Pinapahalagahan mo lang yung payong pag naulan. Pero kapag walang payong, pakiramdam mo yung payong pabigat. Pag maayos minsan yung buhay mo, yung paglilingkod mo sa Diyos, minsan para ng pabigat. Ako na naman. Pagod na ako. Minsan pabigat. Hanggang minsan, pag naandun yung bagyo ng buhay, tsaka mo nanaisin, Lord, tulungan mo ako. Lord, maglilingkod ako sa'yo. Lord, ibibigay ko yung buhay ko sa'yo. Pag binabagyo ka na, tsaka mo lang aalalahanin yung payong. Pero pag maayos kalagayan mo, walang kwenta sa'yo yung payong. Sabihin mo sa katabi mo, mahiya ka naman. Napakabuti ng Diyos, napakatapat ng Diyos sa ating buhay. At ang sinabi ng Panginoon, ito, talagang iba si Lord. Iba talaga si Lord. Kilala ka niya. Kilala niya ako. At alam ng Panginoon, somewhere along the way, we will fail. Somewhere along the way, we will fall down. Alam ng Diyos, sino rito amen, hindi siya naging tapat. Sino rito magsabi, hindi ko naman talaga nabibigay yung lahat sa Panginoon. Hindi ko naman talaga nabibigay yung karapat-dapat sa Diyos. Minsan dinadaya ko pa rin ng Panginoon, dinadaya ko pa rin sarili ko. Pero alam mo, sabihin mo sa katabi mo, titigan mo sa mata, sabihin mo sa kanya, titigan mo sa mata, sabihin mo, kahit hindi ka naging tapat, magiging tapat pa rin ang Diyos sa'yo.
sapagkat siya ang tunay na Diyos. Amen. Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon. Pwede bang tayong lahat ay magsitayo? Alam mo, sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, I will be faithful even though you are not faithful. Because that is the nature of God. Yun ang kalikasan ng tunay na Diyos. Ang maging tapat pa rin sa'yo, ang mahalin ka pa rin niya sa anumang katatayuan mo. Sige tayo umawit sa Panginoon.